At kahapon nga lang or kagabi no, ay naging traffic talaga no, sa EDSA at sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila dahil nga sa biglang pag-ulan. No? Actually nakakagulat yung ulan kagabi. Kaya naman alamin natin ang natitirang weather updates para sa ngayong umaga kasama si Amor La Rosa para sa Panahon TV. Salamat JC, Good Morning Pilipinas. Ngayon po'y makakasama po natin Mr. Aurelio na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning Mr. Aurelio. Magandang umaga sa iyo, Amor, at sa lahat ng ating televiewers. Mr. Aurelio, meron po tayong binabantayan ngayon na low pressure area. So sa mga oras sa ito ba, ano na bang update natin sa lagay nito? At syempre, yung tanong nga din ni JC, ano ba yung inaasahan nating lagay ng panahon para sa araw na ito ng Miyerkules? Tama, nung kahapon ay namata natin itong low pressure area sa bandang east ng Northern Mindanao. Ngayon, ito'y nasa bandang east ng Visayas at nasa layong 830 kilometers ito. At ito'y nasa Philippine Sea at may posibilidad pa rin ito maging bagyo. Kaya patuloy nating binabantayan itong low pressure area sa mga darating na oras. Kaya sa araw nito, itong low pressure area ay nakapaloob pa rin itong sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Kaya itong ITCZ, itong isang weather system, ay naapektuhan niya ang malaking bahagi ng Luzon at ng Visayas. Kaya inaasahan po natin sa araw nito na magiging maulap na may mga light to moderate rains at thunderstorm sa Metro Manila, dito sa Central Luzon, Mimaropa, Calabarzon, Bicol Region, buong Visayas at ganyan din dito sa bandang Caraga Region. Samantala, yung lalabing bahagi ng ating bansa ay mas maganda ang panahon kaysa sa nabanggit kong lugar dahil ay bahagya hanggang sa maulap na kalangitan ang ating inaasahan. Pero pagdating sa hapon o gabi, magkakaroon po tayo ng isolated na pag-ulan or thunderstorm. So ayan, narinig naman po natin mga kababayan, lalong-lalo na po para po sa mga taga-Metro Manila. Kabilang po tayo dito sa mga nabanggit na lugar na Mr. Aurelio na magiging maulan po talaga ang ating panahon sa mga susunod na oras. Kaya syempre po magdala po kayo ng payong dahil katulad po na nangyari natin kahapon, nakaranas po tayo ng biglaang pag-ulan na kadalasan naman po talagang nangyayari kapag hapon o kaya naman po ay gabi. At paano naman po ba yung magiging kilos nitong low pressure area na ito? Ito po ba ngayon ay meron ng direktang epekto dito sa anumang bahagi ng ating bansa, Mr. Aurelio? Mula kahapon ay nasa bandang east ng Northern Mindanao ay nasa po natin ikikilos itong pahilaga na maaaring pagpatuloy ng pahilaga ang pagkilos ng low pressure area ay patuloy na walang epekto ito sa ating bansa. At itong low pressure area wala pa ring direktang epekto sa ating bansa. Yung makikita dito siya banda at malayo po sa ating bansa itong low pressure area. At sa ngayon ay wala pag-aanong epekto itong low pressure area pero patuloy po nating babantayan ang magiging lagay nito sa mga susunod na oras. At habang inaantabayanan pa natin kung ito ay magiging isang ganap na bagyo o hindi, pwede ba nating bigyan ng ideya ang ating mga kababayan sa mga bagyo o yung mga katangian ng bagyo kapag ganitong buwan ng Setyembre? Ang mga bagyo ba kapag ganitong buwan ay malalakas? Nagla-landfall po ba ito? At paano ba yung kadalasang direksyon na tinatahak ng mga bagyo kapag ganitong buwan? Para sa buwan nito, Setyembre, madalas na nabubuo ang bagyo dito sa area ng east ng Visayas. At kadalasan sa loob ng 30 years ng ating data, itong bagyo, kung sakali may magkaroon ng bagyo sa buwan nito, kadalasan ang pagkilos ito ay northwestward. At madalas po ang tinatamaan po ang Northern Luzon. Ayun po, para po sa ating mga kababayan sa may Northern Luzon, nabanggit po ni Mr. Aurelio, kayo po kailangan po kayong maghanda at mag-monitor lagi sa ating panahon dahil kadalasan po ay dyan po nararanasan o dyan po tumatama yung mga bagyo na pumapasok o nabubuo dito sa loob ng ating area of responsibility. At Mr. Aurelio, ito pong hanging habagat, kamusta naman po ito? Inaasahan pa ba natin lalakas? At kung lalakas pa po ito ba ay magiging kasing lakas noong hanging habagat naranasan natin noong kasagsagan ng pag-iral ni Bagyong Maring kung saan talaga ng mga binaha yung ilang mga lugar dito sa Central Luzon, pati na rin ang Metro Manila? Unang-una yung patungkol ng naranasan natin noong Agosto ay hindi ko po masasagot sa ngayon. Pero kung kailan babalik itong hanging habagat o habagat ay maaari po by weekends at maaaring maapektuhan itong eastern section ng Northern Luzon.
So ayan po, iba yung pag-iingat po at paghahanda dahil marami po mga pagbabago na pwedeng mangyari sa ating panahon dahil minu-minuto, oras-oras po nagkakaroon po ng pagbabago dito. Kaya naman po ang Pag-asa ay nandyan para magbigay po ng pagtaya lamang o forecast para matulungan tayo kung ano po yung mga dapat nating ihanda. Ayan, maraming salamat Mr. Aurelio sa ibinahaging impormasyon tungkol sa lagay na ating panahon. Maraming salamat din sa inyo at huwag kakalimutan na magdala ng payo o pananggalan sa ulan dahil inaasahan pa rin natin lalo po sa hapon at gabi ang mga thunderstorm. Natunghayan nga po natin si Mr. Alzar Aurelio na weather forecaster ng Pag-asa. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Back to studio. Salamat sa iyo, Amor La Rosa.